Ang sigaw ng ina at ang bigat ng apelyedong Pacquiao. Bakit kailangang patunayan ni Eman Pacquiao na higit siya sa anak sa labas? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang damdaming malalim, matagal nang kinikimkim at ngayon ay kumawala at sumabog sa mata ng publiko. Si Joanna Bacosa, ang nanay ni Eman Pacquiao, ang anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ay naglabas ng kanyang sama ng loob o matinding hinanakit laban sa ama ng kanyang anak. Ang emosyonal na pagbubunyag na ito ay hindi lamang naglantad ng isang pribadong isyu ng pamilya, kundi nagbigay liwanag din sa bigat at pasanin ng pagdadala ng apelyedong Pacquiao, lalo na kung ikaw ay tinuturing na anak sa labas. Ang sigaw ng isang ina, pinalaki ng walang bahid ng tulong. Sa kanyang naging emosyonal na pahayag, walang pag-alinlangan na sinabi ni Joanna Bacosa na pinalaki niya si Eman ng mag-isa simula noong bata pa ito. Ang pagiging ina ni Eman ay isang paglalakbay na puno ng pagtitiis at sakripisyo na walang bahid ng anumang pinansyal o moral na tulong mula kay Manny Pacquiao, ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang kwento ni Eman ay hindi tungkol sa karangyaan at kaginhawaan na nakasanayan ng mga anak ni Manny kay Jinky Pacquiao. Bagkus ito ay isang kwento ng simpleng buhay sa probensya at pakikipaglaban sa hirap. Ipakita mo sa kanya, Eman, ang tila sigaw ng puso ni Joanna na hindi ka lang basta anak sa labas. Ito ang sentro ng problema. Ang label na anak sa labas o illegitimate son ay may kaakibat na stigma at pambihirang pasanin sa kulturang Pilipino. Sa kabila ng pagiging lehitimong anak sa dugo, ang kawalan ng kasal sa pagitan ng magulang ay tila naglalagay ng pader, nagtatakda ng hindi pantay na antas ng pagtanggap, at nagtatanim ng duda sa tunay na lugar ng isang tao sa pamilya. Para kay Joanna, ang kanyang sama ng loob ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa dignidad at pagkilala na nararapat para sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat, patuloy ang laban ni Eman at ng kanyang pamilya, na ngayon may bagong sandigan sa katauhan ni Sultan, ang kasalukuyang tumatayong ama sa kanilang tahanan, kung saan si Eman ang panganay sa 5. Ang bigat ng apelyedo at ang hamon sa ring. Ang boxing ay hindi lamang isang sport, ito ay isang pambansang pag-asa, at higit sa lahat ang apelyedo ni Manny Pacquiao. Kaya't hindi na nakapagtataka na pinili ni Eman na sundan ang mga yapak ng kanyang ama bilang isang pro-boxer. Ngunit ang kanyang desisyon ay higit pa sa pagmamahal sa sport. Ito ay isang estratehikong hamon at personal na misyon. Para kay Eman, ang ring ay hindi lamang isang lugar upang manalo ng laban. Ito ay isang entablado upang patunayan ang kanyang sarili kay Manny at sa buong mundo. Ang kanyang pagpapawis at paghihirap ay may dalawang layunin: ang mairaw sa hirap ang kanyang ina at mga kapatid, at ang makamit ang buong pagtanggap mula sa kanyang ama. Ang mga netizens ay nagpilit na ikumpara ang pagtrato ni Manny kay Eman sa kanyang ibang mga anak. Ang mga video ng lambingan, yakap at halikan kasama sina Gemol Michael at iba pang anak niya kay Jinky ay tila taliwas sa napapansing awkwardness o pag-iilang ni Manny tuwing kasama si Eman. Sinasabi ng marami na tila naiilang o nahihiya si Manny na nagpapatunay lamang na paniniwala o sa paniniwala na may di pantay na pagtrato sa pagitan ng lehitimo at anak sa labas. Ang ganitong pagtrato sa kabila ng yaman at relihiyosidad ni Manny ay nakakalungkot at nagbibigay ng matinding isyu sa mata ng publiko. Ang pagtatrato at ang mata ng publiko sa isyu ng di pantay na pagtrato ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga at publiko. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Eman at Joanna, habang marami rin ang nananawagan kay Manny na maging ganap na ama. Ang publiko ay nagiging hukom sa personal na buhay ng pambansang kamao. Ayon sa mga netizens, ang tanging paraan upang buong-buong matanggap si Eman ay ang maging susunod na pambansang kamao. Ito ay isang malaking pasanin na ipinapataw sa balikat ng isang kabataang lumaki sa hirap. Tila ba ang tagumpay sa ring lamang ang magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng pagkilala at pagmamahal ng kanyang ama? Ito ay isang trahedya sa sarili nitong anyo, kung saan ang isang anak ay kailangang patunayan ang kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang kamao. Gayunpaman, marami rin ang nakapansin na si Eman ay may taglay ng mga katangian na hindi may pagkakaila. Kuwang-kuha niya ang pagiging simple ni Manny, ang kanyang pagiging relihiyoso at maging ang estilo ng pananalita nito. Ang kanyang mga katangian ito ay patunay na siya ay tunay na Pacquiao, hindi lamang sa pangalan kundi sa puso at gawi. Ang pagiging simple ni Eman ay nagpapaalala sa lahat ng pinanggalingan ni Manny bago siya maging senador at bilyonaryo. Ito ang nagbibigay pag-asa sa mga tao na siya ang tanging magpapatuloy ng legacy ng boxing at hindi lang isang anino, pag-asa at ang landas patungo sa pagtanggap.
Sa huli, ang kwentong ito ay isang pakiusap para sa pagtanggap at rekonsilasyon. Ang bawat salita ni Joanna Bacosa ay nagmumula sa pag-ibig ng isang ina na nais lamang na makita ang kanyang anak na ganap na tinatanggap ng kanyang ama, hindi na bilang isang anak sa labas na may kasamang kondisyon, kundi bilang isang buong pusong anak. Ang boxing ang tulay na pinili ni Eman upang makarating sa kabilang pampang ng pagkilala. Sa bawat suntok tila nagpapatunay siya hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang karapatan. Darating din ang araw ayon sa mga nagsusuri na si Eman Pacquiao ay buong buo at walang pasumbaling tatanggapin ni Manny Pacquiao bilang anak, hindi na bilang anak sa labas. At sa araw na iyon, ang hiningi ni Joanna Bacosa ay matutupad at ang apelyedong Pacquiao ay magiging simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa at hindi ng sakit at pag-iiba. Ang kwento ni Eman ay patunay na ang pag-asa, pananampalataya at pagsusumikap ay laging may puwang sa Pilipinas kahit gaano pa kalaki ang hamon na dala ng pangalan at kasikatan ng iyong ama. Ang laban ni Eman ay hindi lamang sa ring kundi sa puso ng kanyang sariling pamilya. At sa kabilang banda, Eman, nang kilalanin na siyang anak ni Manny at ipagamit ang apelyedong Pacquiao, sobrang saya ko po talaga. Sariwa pa rin sa alaala at hindi raw malilimutan ni Eman Bacosa Pacquiao ang araw na kilalanin siyang anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ipagamit ang apelyido nito. Ito yung sinabi niya sa Kapuso Jessica Soho episode. Pero kung maikakailan naman natin o makikita natin, di ba? Makikita naman natin ang ilangan at paniguradong hindi naman sinasabing hindi tanggap ni Pacquiao si Eman Bacosa, pero makikita natin na mayroon talagang awkwardness at makikita natin na parang may pagitan talaga sa kanilang dalawa at hindi pa buong pusong natatanggap ni Pacquiao ang kanyang anak sa labas. Panigurado, ito ay ginawa lamang upang maprotektahan ang sarili at reputasyon sa mga bashers at mga issues upang hindi na masira ang pangalan lalo pat meron itong pinapangalagaang reputasyon. Kaya naman ang pagtanggap kay Eman ay siyang magiging paraan para mawasak ang isyong ito o mabigyan ng solusyon. Ngunit sa puso ni Pacman, natatanggap na nga ba niya si Eman, ang kanyang anak sa labas, ng buong puso at tinatrato nga ba niya itong pantay tulad ng pagtrato niya sa mga anak ni Jinky? Sa kanya, anong nga ba ang pagitan at anong nga ba ang kaibahan ng kanyang pagtrato kay na Eman Pacquiao at sa mga anak niya kay Jinky? Ano nga ba ang kanyang pagmamahal? Hanggang saan at kung ano ba ang kaya niyang ibigay dito sa kanyang anak? Tulad ba ng kaya niyang ibigay at ibuwis sa kanyang mga lehitimong anak? O kaya niya rin bang bigyan ng ganitong pansin at pagmamahal ang kanyang illehitimong anak na si Eman Pacquiao? Ano nga ba ang kanyang maibibigay at maihahandog dito? Lalo pat sa kabataan nito ay naghihirap ito at kulang sa pagmamahal at pansin at pag-aaruga niya bilang ama sapagkat ito ay lumaki sa piling ng kanyang ina at alam naman natin na meron ng ibang pamilya si Pacquiao kaya naman ang kanyang ginawa ay nararapat din lang pero ang pagbibigay ng suporta